Nagwo-work ako sa isang kilalang kumpanya dito sa Pinas bilang credit and collection. Part ng job ko ang pagre-recon ng accounts. Isa sa mga area na hawak ko ay Iloilo. Last year October, kasama ko ang manager ko. Kami ay galing sa head office at may mga staff kami na mag-a-accompany sa amin na naka-base na sa Iloilo City. Ang 2 araw na itinerary namin ay Iloilo City, tapos Kalibo na. Since limited ang time namin to stay, kailangan naming i-compress yung schedule dahil madami kaming ire-recon. Sa first day namin, hapon na kami natapos. Wala kaming choice kundi mag-travel papuntang Kalibo kahit alam naming gagabihin kami sa daan. On the way to Kalibo, madadaanan namin ang Roxas. Smooth naman ang experience. Wala kaming naramdaman na kakaiba kahit tinatakot na ako. Isa talaga akong matatakutin ng mga kawork ko. Maganda ang daan pero inabot kami ng dilim nang nasa kapis na kami. As in, walang poste ng ilaw. Only the lights coming from our car ang nagbigay liwanag. Alam kong Kapis ay isa sa mga lugar na may maraming aswang, base na din sa mga kwento at movies nung bata pa ako. Sinabihan ako ng kawork ko na siya ang driver na huwag tumingin sa bintana. Ugali ko na kasi na magmuni-muni kapag malayo-layo ang biyahe. Tinanong ko siya kung bakit, sabi niya, "Basta, di bale, sagot naman kita dito." By the way, ang hometown ng kawork ko na ito ay sa Capiz. Di ko na lang pinansin ang sinabi niya at nagtry akong matulog kasi mga 2 oras pa daw bago kami makarating sa Kalibo, doon kasi kami mag-check-in to rest. Mga 15 minuto lang, ata akong nakakaidlip nang narinig ko ang busina ng sasakyan namin. As in, walang tigil. Tapos nagsasalita siya. Di ko mag-gets kasi Bisaya. Pagtingin ko sa manager ko nakatabi ko sa upuan, may hawak na siyang rosaryo at nagpe-pray. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, hinayaan ko na lang yung ganong sitwasyon at hindi ko sila tinanong. Pero alam kong may mali, kaya nag-pray na lang ako for our safety. Mga 10 minuto na ata kaming patuloy sa pagandar nang may nakita kaming fog, as in makapal na fog. Tuloy lang ang kawork ko sa pag-drive. Paglabas namin sa fog, nakasalubong namin sa other lane ang 4 na 10-wheeler trucks. Nagsalita ang kawork ko, "Hay salamat, nasa tamang daan na tayo." Doon ko lang naisip na siguro naligaw kami. Nakarating kami sa Kalibo mga around 9:30 ng gabi. Dito ako nagkwento sa kanila kung ano ang nangyari. Sabi ng kawork ko, yung nagda-drive, kakatulog ko pa lang daw nung nadaanan namin ang sementeryo sa Capiz. Maliit na sementeryo lang daw yon kung tutuusin, since taga-Capiz siya. Nagtataka siya kasi parang biglang humaba ang sementeryo. It takes 10 minuto na daw siya nagda-drive, pero di pa din matapos ang haba ng sementeryo. Tapos nakakita sila ng fog kaya tuloy lang daw siya. After nun iba na daw ang pakiramdam niya. Kasi pag driver ka, mararamdaman mo naman kung marami kang sakay o hindi. Nagtataka siya na ang bigat na daw ng sasakyan. 4 lang naman kami sa loob. Revo ang gamit naming car so may space pa ng mga upuan sa likod. Mga maleta lang namin ang nakalagay doon. Sinabihan niya daw ang manager ko na huwag maglagay ng space sa mga upuan, kaya pinatong ng manager ko ang mga maleta namin sa mga upuan. Nagmura na daw ang kawork ko in Bisaya na nakikisakay ka lang, nililigaw mo pa kami. Napansin niya kasi na napunta na kami sa lugar na kung nasa tamang daan kami, malayo pa dapat yon. Pero sa moment na yon, yun na ang binabaybay ng car namin. Nagbusina siya ng nagbusina, kaya ako nagising. Kung susundin namin yung daan after the fog, dapat liliko na kami. Pero instead, diretso lang ang kawork ko. Tapos, lumabas kami sa fog na nakasalubong na namin ang 4 na 10-wheeler trucks. Kinikilabutan akong isipin na kung sinunod namin ang road, ma-out of lane kami at mababangga kami ng 4 na 10-wheeler trucks. Thank God di niya kami pinabayaan at safe kaming nakarating sa Kalibo. Anyway, nakwento ko to kasi babalik na naman kami ng Iloilo. Pinangako ko na lang sa sarili ko na I will not travel ng gabi na doon.